Yun mga bro, ngayon naman mag-i-install tayo ng oil cooler dito sa ating Rusi DL150. Yun, so ito yung nabili natin sa Shopee. Ayun, Silver A na oil cooler. So set na siya, meron na siyang kasamang mga bracket, bolts and nuts. Yung lagayan ng oil filter, syempre, tsaka yung panghigpit. Yung oil cooler adapter, meron na rin. Syempre, yung mismong oil cooler. Ayan. So, kompleto naman yung package. So, install na natin. Syempre, unang-una, kailangan nyo munang i-drain yung langis nito, no? Ayan. So, ayan. Kailangan natin i-drain to. So, dito kasi din-drain ko na kasi magpapalit din tayo ng lining at clutch spring dyan. So, gagawan ko ng ibang video yon. So, dito mga bro, ito, unang-una, sa discarding gagawin natin is kakabit muna namin yung mismong oil cooler. So, ito yung pag-install natin mga bro. Lagay nyo lang yung mga bracket at saka bolts. So, gayahin nyo lang yung ginagawa natin. So, ganyan lang siya kasimple. So, tignan natin dito sa panoorin nyo na lang mga bro. Ito pala yung lagayan ng oil, niya, yung oil filter niya, no? Ito yung nagfi-filter ng oil papunta sa cylinder head. Tsaka meron na rin siyang spring. Ayan. So, i-install din natin yan. So, pansamantala, hindi muna namin ganun hinigpitan yung oil filter talaga. Nilagay lang namin doon para at least naka-bracket na. So, ito yung mga banjo hose. So, syempre, una, lagay muna natin to. Yung dalawang banjo hose na maikli. Yan. So, ilagay lang muna natin. Para hindi tayo mahirapan mamaya sa paglalagay. Dapat naka-assemble na to. Ayan. So, higpitan nyo lang ng tamang-tama. Yung alam yung hindi siya maglilik mga bro, no? So, hindi naman na maglilik yan once na mahigpitan nyo ng maayos. So, yun. Hinigpitan na ng kapatid ko. Ako kasi yung taga-video eh. So, tinuturo ko sa kanya yung gagawin. So, ito. Yung kabila naman. So, dalawa lang naman yung maikli dyan mga bro. Yung isa is siya yung straight na mahaba talaga. Isang piraso lang yun. Yun yung pupunta dun sa kabila. So, ayan. Higpitan nyo lang. So, ganyan lang yung pag-install nyan mga bro. Yan o. So, mapapansin nyo. Kahit naman magkabaligtaran yung lagayan ng oil filter, kahit saan nyo naman mailagay yung hose, okay lang. Pero, pinakamaganda is nasa ibabaw yung bukasan. Para pag i-change oil kayo, gano'n mabilis lang. So, dito, pansamantala muna naming nilock, no? So, ganyan nyo rin i-fix yan mamaya. So, pansamantala lang naman yan. Tatanggalin rin natin yan mamaya. Ayun. So, dito tayo mag-i-install mga bro ng ating oil cooler adapter. So, ito tatanggalin na natin yan. Hindi na natin siya magagamit. Kadalasan, di ba, dito tayo nag-change oil. Kung hindi dun sa baba, pwede rin dito para malinis natin yung oil filter dito. Ayan. So, medyo may kaitiman na yung langis. So, dito pala, i-explain ko sa inyo mga bro, bakit may dalawang butas dito. Bakit meron to? At bakit nandito to? Yan kasi yung sumasala, mga bro, ng langis galing sa baba, papunta dun sa isang bilog. Yan. Ito. Papunta rito. Kaya meron tayong oil filter. Para kung yung man yung mga debris na nandun sa baba, hindi umakyat sa taas. So, ito yung ating oil cooler adapter. Mapapansin nyo, meron siyang rubber, dito, parang o-ring or rubber seal. Ito naman yung dalawang banjo bolt. So, tanggalin muna natin yan. So, pag-aralan muna natin paano ba ito gumagana. Ayan. So, unang-una, ganito siya mga bro. Ayan. Ganyan yung input tsaka output niya. Ayan. Input siya dito. Lalabas sa banjo bolt. Pupunta sa hose. Pupunta sa oil cooler natin, lalabas sa oil cooler sa pangalawang hose, papasok naman sa pangalawang banjo bolt at mag-output dun sa may rubber seal na part. So ganyan yung itsura niya, may butas yan sa loob mga bro. Papakita ko sa inyo. Pansinin niyo to Ito na yung may nilagyan ako ng arrow diyan eh. So ito, kung mapapansin niyo, dito siya papunta sa gitna. Okay? So tandaan niyo yung position Ito. Yung nandiyan sa may bandang tinuturo ko na yan. Siya yung papunta sa gitna. So, mahalaga na, mapag-aralan nyo muna to mga bro. Although, madali lang naman to. So, magpapasok ako ng wire. Ayun. So, lumabas siya dyan sa may gitna. So, ito yan. Siya yung
return, no? Siya yung return yung nagaling dun sa oil cooler natin. Kumbaga, ano yan, siya yung manggagaling, siya yung pupunta dito sa gitna. Yan. So, dapat dyan nakatapat yung banjo bolt mamaya. Yung nilagyan ko ng wire. Dapat ganyan ang position. Dito naman, sa baba, mapapansin nyo na sa baba rin yung butas. Which is ito yon yung banjo bolt. Yung papasukan ng banjo bolt. Siya yung input, mga bro. So, dito papasok yung galing sa loob ng makina sa baba. So, yan, papasok dyan. Lalabas dyan ngayon. Lalabas. Siyempre, pupunta sa hose yun at oil cooler. Tapos, babalik naman sa pangalawang hose. Ayun, yun na yung paakyat naman sa taas. Yan na yung dumaan na sa oil cooler. Kumbaga, kahit papano, yung sobrang init, paglabas, pabalik dyan, is warm na siya. So, bakit nga ba pinag-aaralan natin kung bakit ganyan ang position ng mga para naman pag in-install natin, hindi tayo mahirapan. So, ito, itatapat nyo lang sa baba at yung nasa gitnang butas, is tatapat nyo lang dun sa papunta dun sa taas. So, ulitin ko. Ito yung galing sa makina, lalabas, at papasok naman ulit. So, dito pala, ito siya, pakita ko sa inyo ulit. Itong O-ring na to, nakasama dun sa set, is papalitan natin ng genuine, no, na pang Honda. So, bumili ako ng genuine parts, kasi napansin ko na mas makapal yung genuine parts kaysa dun sa kasama. So, iniisip ko kasi, baka hindi ganun mahigpitan or hindi ganun tumapat, which is totoo naman, hindi siya ganun tumatapat at hindi siya ganun kahigpit pag yung ang nilagay mo is yung kasama ng oil cooler adapters. Pero pag itong galing sa genuine, syempre mas makapal, higpit agad yan. Ito siya, at saka mas matibay syempre. Pansinin nyo naman yung pagkakaiba. Ang layo, di ba? Mas makapal pa yung nasa kaliwa ko kaysa dun sa kanan. So, yung kaliwa, yun yung genuine. Yung kanan, yun yung kasama ng oil cooler set natin. So, ito yung lalagay ko, syempre. Lalagyan natin ng langis yan. Para naman hindi siya masugat. Ayun. So, ito. Nga pala mga bro, nilagyan ko ng palatandaan yung isang butas na papunta sa baba. Or yung, input natin. Ayan. So, dapat yun yung nakatapat sa bandang baba. So, mamaya, pag nahigpitan ko na to, papakita ko sa inyo na nakatapat siya. At may arrow siya na pababa. So, higpitan lang muna natin ng paunti-unti. Yan. So, para makita nyo kung paano natin siya na-install. So, ganito lang naman yung kadali mag-install ng oil cooler. Ito, mga bro. Pagmasdan nyo to. Ito, di ba may arrow? Yan yung palatandaan ko na yung butas na yan dapat yung nasa baba. Okay? So, ganun lang. Ito. Tapos, lagay na natin yung banjo hose with banjo bolt. So, ganyan lang yung paglalagay. Washer, banjo hose, tsaka washer ulit. Nakasama niya. Tapos yung pangalawa. Tapos makikita nyo rin mamaya ba kung kung saan papunta yung mga hose na yan. Papakita ko rin sa inyo. Para hindi kayo magkamali. Or, kahit naman magkabaliktad is okay lang. Pero mas maigi kung nasa tamang ayos na para malinis naman tignan kahit paano. So, ito na yung itsura niya. So, ayusin ko pa yan mga bro, hindi pa yan okay. So, dito, higpitan na natin. Ito yung mahaba, mga bro, nilagay ko dito sa may bandang kanan. Ito yung mahabang hose. Kumbaga, ito yung return, no? Ito naman yung send. Ito yung dumaan ng oil, natin. Oil filter. So, dito. Ito yung itsura niya. Ganito nyo siya i-install mamaya, no? Ganito. Yan. Pagtapos nating mag-change oil sa makina ng 1 litro, maglalagay tayo ng 125 ml dito sa loob nito. Dito, parang ganyan. Yan. Pero bago, ito, parang pinapakita ko lang yung kung paano nyo siya ilalak mamaya. Okay? Para maliwanag kahit hindi makita sa video, at least alam nyo yung tamang installation. So, ito. Bago ang lahat, bago natin higpitan yung dun sa may oil cooler, change oil muna natin. Dito ka na pinadaan sa taas kasi bagong top overhaul lang din to. Nagpalit kami ng block piston ring, valve seal, yan, para kahit pa paano makondisyon na rin siya. So, after nyo malagay yung 1 litro ng ito, yung isa pang ng langis, so sinalin ko dito sa isang maliit na cup. Tsaka, syempre, yung kasamang syringe nung mismong set is, kailangan nating
lagyan ng 125 ml. So, ang syringe na to is 20 ml ang maximum na kayang higupin. So, syempre, plus na lang kayo. Bali, naka-6 ako dito. 6 na salin at kalahati. I mean, 6 na salin at 5 ml para mabuo yung 20 times 6, syempre, 120 plus 5 ml. Yan yung pang 5 ml. Yung, so, 125 ml na yung laman ng ating oil cooler. Ayun. So, kapag okay na, install na natin yung banjo bolt. So, sabi ko nga kanina, banjo bolt, washer, washer muna, tapos banjo bolt, then washer ulit. Tapos, pwede nyo na siyang ilak. Okay? So, ganyan lang mga bro, no? So, itong side na to, ito yung may oil filter, yung may spring kanina, tsaka strainer. Ito yung hilera na yon. Yung mahabang hose, yun naman yung papunta dun sa return natin. Bali, itong hinihigpitan ko, ito yung hose na papunta dun sa may baba, yung may arrow kanina. Napansin nyo, yung may arrow. Ito yun. Ito yung linya nun. So, hindi na kayo magkakamali, 'di ba? Ganun lang naman yung ano niyan. Kahit naman kung tutusin, kahit magkabaliktad yan, okay lang din naman. So, eto. Wag lang yung ano dun sa baba, wag lang yung magkabaliktad para mas okay. Dapat magkatapat 'yon. So, ito naka-install na siya. Ayan. Ito pinapakiramdaman ko rin. Okay yung init niya. Ayan. So, alam na natin na dumadali talaga yung langis. So, hindi ko lang na-video kanina. Binuksan ko yung banjo bolt na yan habang umaandar. At, yun na nga, ang bilis umakyat ng langis. Kaya, sinara ko na agad. Di ko lang napakita sa video kasi mag-isa lang ako nun eh. So, dito, alam ko sa sarili ko na sigurado yung pagkaka-install. Ayun. So, tamang-tama. So, tingnan din natin sa baba. Baka may leak. So, ito yung unang andar niya mga bro. No? Hindi pa namin naro-road test. Pero, iro-road test namin to sa Alaminos. Pupunta kaming 100 Islands. So, 2 motor siguro gagamitin namin para just in case na may magka-problema or magka-problema to, 'di ba? Merong bibili ng pyesa or pwedeng hilain na lang kung sakaling tumirik to, no? Pero hindi natin alam 'di ba? Baka sakali lang naman. Kaya ito, abangan niyo, road test natin to. So, ito yung ni-restore pala naming Rusi DL150. Ayun. So, yan. Kahit pa paano, inayos lang namin. Naglagay kami ng mga abubot. Yan. Pininturahan yung lumang fairings dahil wala pang pambili. Ayan. Palit lang ng upuan. JRP. Yan. So, ito. Dito, ni-road test na namin. Papunta kami ngayong Alaminos, no? So, Alaminos lang muna para medyo malapit lang. So, nasa rin to, around 30 kilometers magmula sa amin. So, 30 kilometers lang muna para hindi mabigla. No? Tamang lang, rides lang. So, dito, kinat ko na yung video kasi nakarating na kami ng Alaminos. At na-testing na namin yung Rusi na i-restore natin. So, ayan na siya. Ayan. At kita nyo naman, ito yung oil cooler nya. So, all goods, walang tagas. Ayan, wala siyang tagas. Kita naman natin, wala siyang katagas-tagas. Maski sa ilalim, so tignan natin yung all goods. Ayan, wala siyang tagas. Doon tayo sa kabila. Vlog pa rin hanggang ngayon. Tingnan natin kung mayroon siyang kahit tumagas man lang na konti dyan. So, inspect natin. So, ayan. Wala siyang tagas mga lods. Ayan. So, goods na goods. So, narumihan lang syempre kasi nga biniyahin natin. Ayan. So, ayan na siya. Biniyahin na natin. Mainit pa yung niya. Oil cooler. Ayan, so mainit siya. Tamang Ang dimbong. Ha? Ang dimbong. Basil. Yung pataka mo? Patangaw. Kasi makin jawa jay kini eh. Jay intro to eh. Kasi kumbaga di man, pa-out la. So ayan. So nandito tayo ngayon sa
100 Islands. Yan. Yan, 100 Islands tayo ngayon. Yan. 100 Islands. Alaminos. So yan, iwan muna namin siya dyan. Mamaya ulit. Apo, so andito kami sa 100 Islands. Maraka pa talaga ha. So kita nyo rin yung mga, nandun yung mga 100 Islands. Oh, yan yung mga 100, ayan, yung mga tig-isa doon. So zoom natin. Ayun, mga islands na yan. Yan yung mga pupuntahan kapag ka, ano, at sasakay kayo ng bangka. So dito. Ayan. Yung mga bangka na pwede nyo sakyan pag nakarating kayo dito. Uy, tignan natin ano ba yung mga nandito. So, isang kilo. Oh, Joyce, ito Joyce. Bigyan ka Joyce. May libre tayo style. Oo, mabibigay kami sa isa. Ito ma'am, lapo-lapo. Bulacan yung ikay ng Ayan guys, kita nyo dito. power line. Sarap mag-rides. Kanina ma'am. Ano yung siya lang bibila na siya doon. Islands na souvenir. Bili ka na. Yan, bili kayo dito kay ate. World Islands. Ayan, so sa part na to, pauwi na kami. So yun na yung oil cooler. So far so good naman yung aming biyahe. Magmula Lingayen to Alaminos at Alaminos pauwi ng Lingayen. Ayan. Kita nyo naman. Diyan pa rin yung ano, oil cooler, hindi pa naman nabaklas or wala namang tumagas. So mamaya i-check up pa rin natin yan. Ano? So yan. Titignan natin mamaya kung baka may magtagas o ano pa man. So sana wala, no. So ito, baka yung video natin mamaya. Ayun ang update mga bro, no. Ito, nakauwi na kami. At naibiyahe pa pala ng kapatid ko to sa La Union. Ayun, so kararating lang din niya ngayon kaya ginabinak. Actually, kanina alas 3 nandito na kami. Kaya lang, bumiyahe pa siya papuntang La Union. So, malayo uli yun. Kaya, talagang napalaban din yung motor na to. So, yung inaakala naming Alaminos lang, napunta pang La Union. Ayun, so, dinouble check natin pagka-uwi niya. Kasi medyo mainit pa. Ayun, wala siyang tagas. Wala talaga, hindi talaga siya tumagas. So, tinanong ko rin yung kapatid ko kanina kung kamusta ba. Sinabi nga niya sa akin na wala rin daw senyales ng tagas. So, kaya pag uwi niya, dinouble check ko ulit. At ito na nga, para makita nyo rin na effective, no, yung pagpapalit natin ng O-ring dito na genuine. So, napakalaking tulong nun. Dahil hindi kayo mag-aalala na baka magtagas o ano pa man. Basta mahigpitan nyo lang ng maayos, wag kulang, wag syempre wag ring sobra. Ayan, so goods na goods, napakaganda ng effect ng oil cooler dahil hindi ganun mahirapan yung makina natin sa long ride, no. The best. Galing. So, salamat sa panonood mga bro. Hanggang sa muli.